At habang tayo naghihintay kay Melsam, dito sa messenger room may magtatanong. Kung meron, please unmute. Balikan daw ako. Sige, ikaw, Edna. Sabi, wala naman daw demonyo sa simbahan. Bakit nag-sign up the cross ang mga Katoliko? Meron. Sabi nga sa sa aklat ni Atty. Chopilo Tumulak sa Dili ang Tanan. Tagalogin ko lang kasi Bisaya yun eh. Ang sabi doon, ang kulon ko nga mga yawa na simbahang Katoliko og malagmit ang gidaganon sa mga yawa sama sa gidaganon sa mga taong Diyos noon kay kinsa may ilang tintalon sa mga simbahan nga ilahan ng daan. Ang buot na kong ipasabot nga ang mga yawa na simbahang Katoliko kay magsunod-sunod sa mga taong Diyos noon kay kinsa may ilang tintalon sa mga simbahan nga ilahan ng daan. Yun sa Bisaya, Tagalogin ko yun, mahirap Tagalogin yun eh. Sabi ni Atty. Chopilo Tumulak sa aklat na hindi ang lahat, no? Teka, mahirap Tagalogin yun eh. Sabi doon, nasaan na ba yung aklat ko noon? Yung, meron akong ano doon eh. Mas maganda kasi na nakikita ko yung reference para madali sa akin ang mag-translate. Kaso wala rito. Wait lang. Sabi doon, inaamin ko na ang mga demonyo ay nasa simbahang Katoliko at ang kanilang dami ay kasing dami ng mga taong sumasamba. Dahil sino ba ang kanilang tutuksuhin sa mga simbahan na kanila na? Ang ibig kong sabihin, wala silang matutukso sa mga simbahan kanila na, kaya sila ay sumusunod sa bawat membro ng simbahang Katoliko sa mga deboto upang sila yung tuksuhin niya. Yun ang easy translation doon. Yun na lang ko. Hirap isaya Tagalogin yun. Basta yun ang ibig sabihin nun. Nasa simbahan dahil andun siya para tingnan nyo, sample lang natin ito. Sa panahon ng simba, maraming tao ang inaantok. See? Pag ikaw ba nasa sa mga Katoliko nakaranas ng ganito, pag kayo ba nasa simbahan ng Baptist, inaantok kayo? Hindi. Pag kayo ba nakadalo sa simbahan ng Born Again, inaantok kayo? Hindi rin. Nung ako nasa Sabadista, minsan hindi ako inantok sa aming simbahan. Sabi nila, talagang hindi ka antukin dahil very enjoy mo yung yung aming ginagawa. Sabi nila, pero totoo lang, nalilito talaga ako sa aming aral eh. Baka kataon na nalilito ako sa aral namin. Yun. Or hindi ako inaandaran ng antok. Kaya sabi ko sa sarili ko, ano kaya to? Pero ba't sa simbahang Katoliko inaantok ako? Dahil ang demonyo ayaw niyang makinig tayo sa sermon ng pare. Dagang inaantok ako niyan. Matindi yung Yes, Edna. Anong gagawin para hindi ka antukin or yung hindi ka matempt ng demonyo sa habang nagsisimba? Mas maganda, palakasin mo pananampalataya mo. Believe nga ako doon sa Tingnan mo sa rosary, naantok rin tayo. Pero manood tayo ng teleserye, walang antok. See? Talaga nandun. Pero, hindi yun akin tanong ha. May nag-message lang sa akin. Para maiwasan yung temptation sa simbahan. Sa bahay pa lang mag-seal of senses na. With using holy and exorcise oil. Dahil pumasok na si Melsom, pagbigyan muna natin si Melsom ha, dahil alam ko first time niya makapasok ngayon. Hindi ko alam kung anong sekta ng relihiyon nito, Katoliko ba ito o ibang sekta ba ito? Malalaman natin to. Okay, Brother Melsom, good evening. Oy, good evening, mga igsoon. Ay, Bisaya. Okay, bro. Ating ka. May gabi sa inyong tanan. Bisaya ba na tanan dire or Tagalog? Kailangan Tagalog ba na to?
Dito talaga bro, Tagalog. Tagalog lang. Dahil So, yung- brother, kung ang tanong ba ay kung hirap sa walang- Tagalog, pwede mong Bisaya. Kaso nga, dami magre-reklamong viewers. Yun ang problema dito eh. nagtanong ko kanina kung ano bang topic na pinag-usapan, kung ano bang pwede itanong. Sabi kanina may nag-reply na kahit anong topic. Yes, kahit ano bro, dahil ano dito eh, supposedly dapat sana ngayon, sabi ni Junior Almaden, Bro Jano, tapos na bang ang debate? Ito sagot ko, hindi sumipot yung ano. Yung si Unmasking Lies, hindi sumipot, kaya walang nangyaring debate. Yun, Brother Melsom. Sige. Bago ang tanan, no, magpailalang ko. Ako ay isa ko ka-atheist. Atheist ka, okay. Atheist daw So, siya. okay ba rin ang atheist? Welcome ba? Oh, welcome bro. Welcome ba dito yung atheist? Yes bro, welcome. Wala pa namang instruction na bawal. Dati kasi may mga pinagbabawal si Padre gaya ng Muslim dahil hindi sila religious magkipagtalakayan. Kaya sabi ni Padre Dario, huwag niyo nang papasukin ng mga kahit sino Muslim. Kaya pag pinagbawal, wala na, hindi na welcome. Actually, ang father ko is Catholic faith defender. Ha? Ang problema lang ako ay atheist. Okay, go ahead Kasi, dugay na lang mo, katagal na namin nag-uusap, ni isa, hindi pa niya mapatunayan. Ang question ko lang, brother, is magsimula lang sa kaluluwa. Kasi, una, yun ang kaya tayo nagkaroon ng paniwala sa Diyos. Dahil para yung kaluluwa natin ay mapunta sa langit. Tama? Sa ngayon ba kayo doon? Ngayon, ang tanong ko, may kaluluwa ba ang tao? Meron bro. Kami naniniwala kami sa Biblia. Okay. May kaluluwa. Maraming beses kami naniniwala sa Biblia at dahil sinabi ng Biblia na may kaluluwa ang tao na hindi kayang patayin ni numan, Okay. naniniwala kami doon. Okay. Ang kaluluwa ba ay made of matters? Hindi siya may paliwanag ng science, bro. Katunayan. Hindi, tanong ko lang. Kayo kasi ang nag-claim na may kaluluwa eh. Yes, bro. Gusto ko lang malaman sa inyo kung ang Kaya kaluluwa may ba ay made of matters. Kaya may kaluluwa dahil may naglikha ng kaluluwa. Kaluluwa is May spirit. naglikha. Oh, So, spirit ang kaluluwa at ang naglikha nun spirit din. Okay. Kaya kami naniniwala may kaluluwa. Yun ang claim nyo. Wait lang, Yun tapusin ang muna claim ako. nyo. Okay. Tapusin muna ako. Kaya nga, tanong ko. Ayan, kung wait may lang. kaluluwa, sige, ganito na lang. Ang kaluluwa ba ay may isip? Yes, bro, may isip, bro. Actually, naturuan niya si Adan kung paano magsalita. Okay. Saan galing ang isip niya? Sa kanya, siya mismo, galing sa kanyang isip niya. Siya, kung ang Hindi, saan tao, galing? Kasi ang tao, buhay pa tayo, ang kung isip ang natin nasa tao utak. Tama, binigyan hindi? kung ang tao binigyan ng isip, yung kung ang ginawa niya, nagawa niya lagyan ng isip, syempre siyang gumawa, meron din siyang isip. Katunayan, Nakakilala siya ng tao, nakakilala siya ng kapwa kaluluwa. Sumagot bro dyan, do? katunayan, wait lang, Brother John Ray. Katunayan, bro, nang dahil sa kanyang isip, naturuan niya Okay. si Adan kung paano magsalita. Brother John Ray? Okay. Claim niya lang yan. Claim niyo saglit lang yan. Sa sulat-sulat lang yan. Bro, Kaya tinatanong ko kayo, kapatid, saglit lang. okay. For the sake sa mga nanonood ngayon para hindi malito, no? What is soul? Doon tayo mag-umpisa. Okay, pwede, Kasi define. hindi pwede Sige, na maganda. ikaw magpaliwanag. Dahil Okay, hindi naman sige. ikaw I-define nyo yung soul. Sige, yung kaluluwa, i-define natin. Yung mapunta ng langit. para maunawaan mo at maaari mo muna bro, hanggat may sumasagot wag ka muna sumapaw. Okay. Para hindi magkagulo, ano? Okay. Sige. Okay, ang explanation ng simbahan, bakit may kaluluwa? Dahil ang kaluluwa ay ang dahilan ng buhay. Kung may buhay ka, it means may kaluluwa ka. Ganun lang kasimple. Kung wala kang Okay. kaluluwa, patay ka. No? Okay. So what is soul? Soul is the principle of life. Kung may buhay ka, means may kaluluwa ka, kapatid. Yun lang pinakapayak na simple, na madaling maunawaan kung ano ang kaluluwa, kapatid. May buhay. Lahat ng may buhay, may kaluluwa. Okay. Kaya tinatanong ko, kasi, di ba, kung tama ba ako na ang kaluluwa, yun ang mapupunta sa langit o sa impyerno? Depende sa lang sa buhay mo Yes. dito sa Yes, mundo. bro. Yun ba yun? Yes, bro, gaya na sinabi ko, yun ang mapupunta. Yun ang Okay, nakasulat okay. sa Biblia. Naniniwala Okay. kami doon. Kung hindi ka Okay. naniniwala doon, hindi namin yung problema. Pero, Okay. Hindi ka. katunayan, Kaya nagtatanong ako sa inyo. bilang proof, kung meron tayong kaluluwa, meron tayong spirit, ibig sabihin, may tagapaglikha.
At ang lumikha nun, meron din siyang espiritu. At yung espiritong yun na lumikha ng ating kaluluwa, siya ang nagturo kay Adan kung paano magsalita. Okay. Yun ang claim ng Biblia, okay? Hindi claim ng Biblia yan, kahit science. Ito, yan o, how babies learn to speak. Tingnan nyo ha. Kaluluwa bang sagot yan? How babies learn to speak. Ha. Okay. Sabi dito, Ah, babies learn to speak by imitating the sounds they hear around them. So the more you talk to your baby, the Okay. faster they will acquire speech and language skills. Kaluluwa ba yan? Yan ba yung kaluluwa? Tumahimik ka muna. Di pa ako tapos. O sige. Ayan na. So the more you talk to your baby, the faster they will acquire speech and language skills. Many adults use a special tone of voice when talking baby talk. A high-pitched voice with exaggerated expression. Sabi dito, ang mga sanggol natututong magsalita by imitating the sounds they hear around them. Kaya the more you talk to your baby, the more they acquire speech and language skills. Kung yun ang baby, natutong magsalita dahil lagi mong kinakausap. Paano ka naman natutong magsalita? Dahil kinakausap ka ng magulang mo. Yung magulang mo, paano natutong magsalita? Dahil kinakausap rin ng lolo't lola mo. Yung lolo't lola mo, paano natutong magsalita? Dahil kinakausap din ng kanilang mga magulang. Paatras tayo dahil may tao, siyempre may unang tao. Sino ang nagturo sa unang tao magsalita? Di yung gumawa sa kanya, yung espiritong gumawa, siya ang nagturo kay Adan kung paano magsalita. Natuto si Adan, tinuruan niya yung asawa niya, tinuruan niya yung mga anak niya. Ang nagturo sa kanya, yun ang lumikha. Hindi na may paliwanag ng science yan. Maliban na lang kung tututulan mo, ang sinasabi ng science na ang tao natututong magsalita by imitating the sounds they hear around them. Pwede mo magsalita? Ano? Laban? Sangayon ako na ang sangayon tao ka naman nga pala eh. ay natutong magsalita dahil sa magulang. Sino nagturo sa unang tao magsalita? Pero yung i-connect mo yung tinuruan ng espiritu, Sige. Kung tutol ka bro. Sino nagsabi sa iyo nun? Sino nagsabi sa inyo na Kung tinuruan ng tutol espiritu ka yung niyan tao? bro, kung tutol ka niyan sa sagot ko, sino ang Hindi, nagturo sa tinatanong unang tao kita. magsalita? Di. Ah, Sumasang-ayon ka na ang bata natututo dahil kinakausap ng magulang. At dahil Correct. may tao, Sang-ayon ako natural, may unang tao. Tanong ko sa'yo, Okay. sino ang nagturo sa unang tao magsalita? Hindi ko alam. Ba't ka tututol? Yung wala ka lang ba idea? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tumahimik ka na. Hindi ako nag-claim na hindi mapuputunayan. Yun ang ibig kong sabihin. Ibig sabihin pala bro, dyan Dok, claim Oo. niya rin yun kasi hindi niya alam. Claim niya rin yun. Bakit? Ako napatunayan ko. Bakit? Ang sabi ko kasi, tayo, ang mga anak natin natutong magsalita dahil kinakausap natin. Yung unang tao, kasi may tao ako, tao siya, tao tayong lahat dito. Kung may tao, may unang tao. Yung unang tao, walang magulang yun eh. Saan siya natutong magsalita, hindi makapagsagot. Ang sagot ko, yung espiritong lumikha sa kanya, yun ang kumakausap sa kanya at naririnig ng unang tao, kaya siya natutong magsalita. Maliban na lang kung tututulan niya sinasabi sa science. Sige, merong bata doon sa loon na Fernando. kinulong lang sa kwarto. Ito na. Missing it. May isang bata doon sa loon, kinulong lang doon sa kwarto. Ang lagi niya lang naririnig, Papa, Papa. Wala nang iba, Papa, Papa. Lumaki na lang siya ngayon, ang tanging alam niya, Papa, Papa. Yung bata, kahit hindi pipi, ilagay mo sa kwarto, wag mong kausapin. Pakainin mo lang, padidehin mo lang, hanggang lumaki, hindi siya pipi, wag mong kausapin. Wala siyang maririnig na ibang tunog. Tingin mo, may matututo magsalita yon? Hindi, kahit hindi pipi yon. Fernando, pwede ba kaming sumagot bro? Sige, magbigyan ko na lang kayo dahil hindi na niya masagot yung yung clarification ko. Totoo na to, hindi na masagot yung clarification ko. Kala ko galing to. Sige, Melsam. Sagot lang ako bro. Sagot lang ako. Hindi para sa usap mo, kundi para sa mga nanonood ngayon. Sige, unmute ka. Si yung Melsam.
Okay. Mute yata kasi sinasabayan ako magsalita. Ang kapatid, kung nakikinig ka kapatid, no, yung sinabi kong sagot sa iyo kanina, hindi yon sagot ng simbahan lang. That is philosophical explanation, bro. Ibig sabihin, nagpaliwanag noon mga philosopher, no, mga tao na mataas ang pinag-aralan when it regards to metaphysics, no? At ang kadamihan sa kanila, hindi kasapi ng simbahan. Paliwanag nila yon. Sabaga, include dyan ang siyensya, no, sa philosophy. Paliwanag nila yun na ang buhay, ang kaluluwa ay ang siya ang source of life. No, ibig sabihin kung may buhay ka, ibig sabihin may kaluluwa ka. Okay? So, about naman dun sa tanong mo, no, kung sino ang nagturo sa tao o sa kaluluwa, ang turo ng simbahan, when it regards to dyan, kapatid, ang tao kasi, nung linikha tayo ng Diyos, tayo ay kawangis niya. Ibig sabihin ng kawangis, mayroon na tayong kaalaman tulad ng Diyos. Hindi na natin kailangang turuan dahil ang kaalaman natin galing sa Diyos. No? Wala namang mababasa kahit anong pasahin dyan na ang mga unang magulang si Adan at Eva tinuruan. Nung ginawa sila, mayroon na silang intellect and will kasi kawangis nga ng Diyos. No? Pero kung ang tanong mo, kaluluwa, kapatid, kung nag-focus ka sa kaluluwa, simple lang. Ang kaluluwa ay ang principle ng buhay. Kung may buhay ka, kapatid, ibig sabihin may kaluluwa ka. Yan lang, hindi lang yan explanation ng simbahan, explanation yan ng filosofiya, kapatid. Hindi, mag-unmute ka. Hindi naman kita sinasapawan. Hindi, ganito, parang na out of topic na ito bigla eh. Bigla tayo umabot sa language. Hindi. Ang tanong ko ng kanina ay Bro, ganito. hindi ako nag-out of topic, bro. Yun ang paliwanag ko to prove na meron talagang espiritu at yun ang nagturo. Kung ayaw mo tanggapin yun, hindi ko na problema yun. Oh. Okay, sige. Pwede ako magsalita. Kanina, sinabi nyo, ang magulang, tinuruan ako ng language. Sang-ayon ako doon. Pero pagdating sa dulo, sinabi nyo, espiritu, tinuruan ako ng language. Kaya tinanong ko, ano ba yung espiritu? Matter ba siya para makapagturo siya ng language? Bro, hindi kasi ma-apply yung in-explain mo dyan do. Ano yun, para madali mong maunawaan ba? Pero hindi mo pwedeng ikapit yan kasi nung ipinanganak ang ginawa ko ng tao, hindi naman mga bata. Tao na ang ginawa. Pinagkalooban ng kaalaman, will and intellect. Diyos ang nagbigay noon. Hindi na kinakailangan turuan kasi meron na siya yan. Pwede ko salita? Brad, medyo complicated na topic actually kasi nag-claim na naman kayo ng ibang claim ng tao ay gawa. Mapatunayan nyo ba na ang tao ay ginawa ng Diyos? Yun na nga Patunayan sinabi mo ko rin ba ng tao ay hindi ginawa ng Diyos? Magtanong ako sa iyo, bro. Naniniwala ayon sa science, bro. Ayon sa science, hindi sa simbahan. Ayon sa science, walang nagmula sa wala na nag-exist. Maniniwala ka dun o hindi? Correct, kasi law of science yan. Law of nature yan. Out of nothing comes. Question. Okay. Kung hindi pwedeng mag-exist, hindi kaya mag-exist ang isang existed na being sa kawalan, paano ka nag-exist kung hindi ka pwedeng mag-exist galing sa kawalan? Ang sagot ko, pwede mo sumagot? Sagutin mo. Sige, sagutin mo. Hindi ko alam. Pero ang tanong ko, Uy, tutol na tutol, hindi alam. ang isang immaterial, hindi ka nag-claim eh. Ayun, dahil hindi mo alam, bro. Bro, puro hindi alam. Puro hindi alam. Hindi, kasi wala akong proof eh. Hindi alam. Teka, ako muna. Akala ko ba magaling ang kausap mo? Akala ko magaling to. Ay, saglit lang. Para maunawaan ng mga nakikinig. Saglit lang, kapatid. Kapatid, bro, makinig ka. Dahil, saglit lang, dahil umayaw ka na eh. Next question. Dahil sa ngayon ka na hindi pwedeng mag-exist ang bagay na galing sa kawalan. Sa ngayon ka rin ba, ayon sa science? Ayon sa science na hindi pwedeng mag-exist ang bagay na walang gumawa. Sa ngayon ka o hindi? Hindi, walang gumawa? Sabi ng science, hindi pwede mag-exist ang isang bagay na walang gumawa. Sang-ayon ka ba o hindi? Sang-ayon. Okay. Sang-ayon.
Okay, salamat. Sino Pwede ang mo gumawa paliwanag? sa iyo? Pwede mo explain? Next question. Sino ang gumawa sa iyo? Gayong hindi ka naman pwede palang mag-exist galing sa kawalan at sabi mo mag-i-exist ka lang kung may gumawa sa iyo. Sinong gumawa sa iyo na hindi galing sa kawalan? Sino? Hindi ko alam. Oh, Ayan ang problema. Hindi. tutol Brad, ng tutol. Wala ganito ka ka. lang alam to eh. Pwede ako magpaliwanag? Akala ko Pwede ako ba magpaliwanag? magaling? Hindi. Nag-claim lang. Paano siya magpapaliwanag kung walang alam? Hindi, Nagki-claim magpaliwanag lang. ako. Explain ko yung side ko. Hindi ako nagki-claim kasi na hindi ko mapatunayan. Ang sa inyo kasi, Hindi sinabi mo lang naman ng Biblia, napatunayan eh. ganito, makinig muna kayo. Kayo lang naman Wala palagi sa salita na. Bagsak ka na. Hindi ako nagki-claim na hindi ko mapatunayan. Butata Ang ka na bro. sinasabi niyong patunay sa ginawa niyo, sulat-sulat lang. Di. Kung ebidensya Sana- niyo, natutuyo yung Bro nakasulat. Jando, Oh. sabi niya daw hindi siya nag-claim na hindi napapatunayan. O bakit hindi Correct. mo alam? Oh. Hindi ko nga alam kasi wala pa akong... O hindi ko nag-claim ka alam. nga. Bro. Hindi O ako nag-claim nagki-claim. nga dahil hindi Bro, mo alam. Hindi ako nagki-claim. Hoy Melson, kung tututol ka, sangayon ka ba Melson? Na kapag tumutol ka, alam mo ang tamang sagot, yes or no? Anong tinutulan ko? Yung sagot namin na ang tao gawa ng ano, may gumawa sa tao. Ano kay ebidensya niyo? Yun na Anong nga, ebidensya? tinatanong ka nga Anong kanina. ebidensya? Tinatanong ka nga kanina, ba't di ka makasagot? Anong proof? Anong proof? Ako brother, paliwanag ko muna. Wait, Ako ay ito ha. Pwede magpaliwanag. Ako ang mag-refresh. Kanina, sinabi ni Brother John Ray na kaya tayo nag-exist dahil may gumawa. Tumutol ka. At dahil tumutol ka, obliged kang tanungin dahil tumutol ka kung ano ang sagot mo. Ngayon sabi ni Brother John Ray, sang-ayon ka ba sa law of science na kapag na walang bagay na nag-exist kung walang gumawa? Sabi mo, yes. At dahil nag-exist ka, sinong gumawa sa'yo? Huwag mong sabihin no. Eh kapag tinutulan mo ang sagot namin, dapat alam mo ang tamang sagot. Huwag kang magsabi na, hindi ko alam. Kala ko ba magaling ka? Labas mo yung galing mo. Sige, unmute. Bro Janlo, paano Wag kang- gagaling yan? Wala ngang alam. Brad, Huwag mo sabihin Ako hindi kasi- mo alam. Huwag kang sumagot ng hindi mo alam. Brother Dendo. ulitin natin. Ano yung unang tanong? Yeah. Anong unang tanong? Anong unang tanong? Brother Dendo. Yes, Edna. Easy lang para makuha natin yung ano niya. Hindi, ganito ka. Hindi, ang napansin ko sa kanya, tutulan siya ng tutol. Dinadaan tayo sa pamimiloso po. Sana kung Hindi. sana bro, kung tututol ka at ikaw ang tinatanong, makakasagot ka. Huwag kang sumagot ng hindi mo alam. Brad, Hindi Brad, naman Brad, issue Brad, dito. Eh, Hindi pwede naman ako- issue pwede- dito pwede ako kung may bigyan ng oras? kiniklaim ka o wala. Ang issue dito, kung may batayan ka ba, yes or no. Yun ang issue dito. Eh may Brad, sagot si Brother John Ray. Ikaw naman, tututulak ka walang alam. Bro, ilinawin natin para mas maintindihan ni Brother Mel, mawalang galang po, no? Ang pinag-uusapan kasi dito, ang sinasabi lang, very basic lang po. Pag sinabi mong mali, dapat alam mo yung tama. Correct. Yes, sandali po Ang punto kasi rito ay mali yan kasi claim nyo. So the question is, pag sinabi mong mali yan kasi claim nyo lang, mali kasi tumututol ka nga. Dapat, you should know the right answer. Yun lang ang punto doon. Hindi pwede yung hindi mo alam, that means kami may alam, ikaw ang wala. So, Brad. Ganito na lang po. Pagka sinabi mong tumututol ka, pag tinanong ka, sabihin mo po, yung tama. Pag may mali, may tama. Yun lang po yung ibig sabihin ni Bro Jando, kapatid. Okay, pwede akong Salamat. magsalita? Wala kong sinabing mali kayo. Ang sinabi ko, claim nyo yun. Ang claim nyo yun, ulitin ko lang ako ay atheist. Dahil kayo na nag-claim na may Diyos, ay wala kayong hindi nyo mapatunayan ang Diyos. Ayun, napatunayan ko. Ito. Isa pang Saan ebidensya ang ko. patunay mo nga? Kasi tanong ko, saan ang patunay nyo? Isa pang ebidensya ito. Saan? Bigyan tayo. Naniniwala ka ba bro na ito tingnan mo yung screen ko. Naniniwala ka ba na itong mga kulay na ito ay dumikit lang dito tapos biglang naporma ang litratong ito nang walang taong gumagawa? Naniniwala ka dun? Naniwala akong may taong gumawa niyan. Ayun, ngayon. Mapatunayan yan. Ngayon, ito naman, Mapatunayan. ang next question ko naman sa iyo ngayon. Paano may papaliwanag sa amin na ang bawat tao sa mundo, ilang tao sa mundo, iba-iba DNA?
Brad, wala akong claim, kaya hindi ako Hindi, tinatanong kita. Kasi may alam kami dyan eh. Ang Bakit ba sagot ko namin dyan. tinatanong sa hindi ko claim? Paano ko paliwanag? Kami kasi bro, Bakit meron tinatanong kaming sa ako, ano. nag-claim ba ako niyan? Meron kaming batayan ganito. Kami naniniwala na merong Diyos na lumikha ng tao at ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng iba-ibang DNA. Yun ang amin doon. Ngayon, ikaw bilang pagtutol mo sa sagot namin, kasi kami madali lang sagutin yan. May Diyos. Ikaw naman, paano mo papaliwanag sa akin ngayon na ang bawat tao sa mundo, iba-iba DNA? Brad, hindi ko alam yan. Oh, hindi ako wala namang nag-claim. alam, Brother Angel. Hindi ko alam. Wala akong dapat i-prove kasi wala akong claim. Kayo na may claim na may Diyos, Ganito kayo na ang dapat lang. magpatunay. Yes. Yun Diba? ang patunay Kaya nga sabi ko. kanina, Yun ang patunay ko, bro. May Diyos dahil ang tao iba't iba DNA. Walang kayang gumawa ng DNA, Diyos lang. Yun ang aming anong ebidensya mo na Diyos ang circumstantial gumawa ng tao? evidence ang tawag doon. Wala kang alam? Alam mo ba ang circumstantial evidence? Brad, wag mo i-connect diretso, Brad. Tao gumawa, Diyos gumawa. Anong tinalo proof mo na ang tao, ang Diyos ang gumawa? Anong proof mo? Yun na nga. Ang Wag mo ebidensya ko na may diretso. Diyos na gumawa. Dahil ang tao, bawat tao, iba-iba ang DNA. Yun ang ebidensya ko na may Diyos na gumawa. Ikaw, kung tututol ka, paliwanag mo. Bakit ang tao iba-iba DNA? Brad. O sige, pwede ko masalita ulit. Fernando, wait Ganito lang na yan, kapatid. ganito. Ganito, Kapatid, simplihan ko lang. pwede, explain ko lang kasi kaganina kapatid, tinanong na kita kaganina hindi pwede mag-exist ang bagay sa kawalan na walang gumawa. Hindi Correct. ka na tumutol doon. Correct. Kahit pa hindi mo alam, saglit lang, makinig ka muna. Kahit pa hindi mo alam, sangayon ka sa akin na hindi pwedeng mag-exist ang isang bagay na walang gumawa. Correct. So, next question mo, Pinagmulan. saglit lang. Next question, naniniwala ka ba bro na ang isang bagay tayo nag-exist tayo dahil may gumawa sa atin, naniniwala ka o hindi? Anong ibig sabihin gumawa yung Hindi lang. Wala ka ba o hindi? Wala ko ba? Aside lang mo dyan do. Makinig ka muna. Ano ba yun? Ano lang muna, wag nating isali ang Diyos. Question ko kasi hindi pwedeng mag-exist ang tayo na walang gumawa. Question, maniniwala ka ba na nag-exist tayo dahil may gumawa? May pinagmulan. Pero hindi ko masabi Hindi. kung may gumawa. Di ba, sangayon ka na hindi tayo nag-i-exist kung walang gumawa? Sangayon ka, di ba? Hindi. Correct. Ngayon, sangayon ka na kaya tayo nag-exist dahil may gumawa sa atin. Kaya ang term ko, Wait. Sagutin mo, bro. Direkta, please. yun, mali ako sa pagsasabi. Para matapos. Dahil sangayon ka na hindi tayo pwede mag-exist na walang gumawa. Sangayon ka rin ba ngayon na kaya tayo nag-exist dahil ginawa tayo? Sangayon ka o hindi ka Okay, sangayon? sangayunan ko. Sige, sangayunan ko. Sige. Sangayunan ka. Okay. Sino yung being na yun na gumawa sa atin? Kahit anong ipangalan mo, wala kaming problema. Magulang Sino yun? ko. Magulang ko. Ginawa ka ng magulang mo. Oh, Bago ang magulang mo, sino gumawa ng magulang mo? magulang niya. O sino yung gumawa sa magulang niya? Magulang niya. Hanggang sa dumating sa pinakauna, sino ang gumawa sa yung pinakauna-unahan? Yun ang hindi ko alam. Hindi ko alam yun. Yan na. Huwag mong i-conclude agad, Brad. Ngayon, saglit lang, makinig ka, saglit. Hindi pa tapos. Saglit. Sige. Dahil sa prinsipyo mo pinaniniwalaan na hindi pwede mag-exist ang bagay na walang gumawa, saan ang galing yung kauna-unahang gumawa sa kinanunuan mo? Brad, oo, hindi ko alam yun. Pero hindi ibig sabihin, tama yung proof. Bro, ganito. Huwag tayong gumawa. Ganito lang yan. Huwag mo Kapatid, i-conclude saglit lang, agad. kapatid. Kapatid, Huwag mo paliwanagan i-conclude kita. agad na Diyos ang gumawa. Yes, kaya nga sabi ko I-conclude sa'yo. agad eh. Kapatid, sabi ko sa'yo, bro, no? Kahit Sino sino pang gumawa? makinig ka muna. Kahit pa sino pang ipangalan mo sa isang being, no, na siya ang responsible sa lahat ng existence sa mundong ito. Sa lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Kahit sinong being pa yan ang iyan, maniwala ka man na Diyos na hindi. Sa amin, siya ang Diyos. Ganun lang kasimple. Sa Kung inyo sa yun. paniniwala mo, ang existence mo nanggaling sa isang bagay na gumawa sa'yo, hindi mo man siya paniniwalaan na Diyos, pero sa amin, siya ang Diyos. Naunawaan mo, bro? Brad, pwede mo salita. Patunayan nyo nga ng ebidensya. Napatunayan Sige, yun ko na nga. nga. Kinong- Ebidensya na nga yun eh. Bro, Hindi mo may paliwanag eh. hindi na agad na may kinakailangan. gumawa Diyos agad. Hindi mo may paliwanag. Ebidensya na nga yun eh. Anong ebidensya nyo? Anong ebidensya nyo? Brother Na Diyos ang gumawa. Anong ebidensya nga? Anong ebidensya nyo ng Diyos gumawa? Bro, hindi na nga kinakailangan, bro. Yes. Hindi na kinakailangan
Ano hindi nga na ebidensya, kinakailangan- Brad? Makinig. Nako. Hindi na kinakailangan ng ebidensya kasi ikaw na mismong umamin na hindi ka pwede mag-exist na walang gumawa sa'yo. Correct. Saka yun O ako. yung being, bro, yung being na responsible sa pag-exist ng lahat ng bagay, yun yung Diyos. Paano mo nga nasabing Diyos yun? Kasi naniwala ka na hindi ka mag-exist kung wala siya. Kaya nga, paano mo nasabing Diyos yun? Dahil na ginawa ka niya. Sino nagsabi sa'yo ginawa ka Siya niya? ang Diyos. Siya ang source of all existing. Brad, bigla kayo Hindi, nag-conclude. bro, eto bro. Hindi yan Wag bigla Oy. kayo nag-conclude eh. The arts of argumentation and debate, Melson. Pag ikaw tumutol, dapat alam mo ang tamang sagot. Wala kang karapatang tumutol kung wala ka palang sagot. Anong tinutol ko? Na Anong Diyos tinutol ang ko? gumawa. Brad, sabi ko, saan ang ebidensya? Yan nga, tutol ka ba na Diyos? Hindi, tanongin kita. Tutol ka ba na Diyos ang gumawa? Ha? Tutol ka ba na Diyos Hindi ang ako gumawa? naniwala. Tutol ka Hindi ba? ako naniwala. Tutol ka ba? Tanong ko, tutol ka ba o hindi ka tutol Hindi na ako Diyos ang naniwala. gumawa? Hindi ako naniwala. Hindi ko tinatanong. Ano ang pinaniniwalaan mo ngayon? Kung hindi ka naniniwala doon, ano pinaniniwalaan mo? Ang pinaniwalaan ko, Brad, yung mga bagay na mapatunayan. Hindi yan. yung claim Brother Angel, lang wait lang. Hindi, Brother Angel. Naniwala kayo. Brother Angel. Tutulan mo ang Diyos na sagot namin. Oo. Ang tinatanong namin yung pagtutol mo, sabi mo hindi mo sinasabing mali. Pero yung pagtutol mo, automatic mali yun, synonyms yun, bro. Ang sabi ko, tumututol Brad, ka, mali. Brother Ayun Angel. ang Sabi ko, ano saan yung ang tama? proof nyo? Wait lang ha. Sino Wait nga? lang kasi sumasabay Proof siya. nga namin Brother Angel, ganito. Si God nga. Brother Angel, May ganito. answer kami si God. Papaliwanag ko Ikaw, sa wala lahat. kang sagot ni isa. Kami may sagot ayon sa Biblia namin, si God. Basahin natin yung Ngayon, Biblia. ang kulit mo kasi kanina ka pa tanong ng tanong, pag sinasagot ka namin, tapos God, ayaw mong tanggapin. Ito, Pag ikaw ang tinanong, wala kang alam. Bro, wag ka lang wala ka naman palang alam itututol na isagot sa sinasabi mong mali-mali. Wag ka lang magtanong. Pag sinagot ka, ang sinasabi mo naman kasi, babalik namin yung tanong sa'yo, hindi ko alam. Anong purpose mo nagtanong ka pa rito, bro? Kami may sagot, ikaw wala sagot. Ito yun, I want my t-shirt like that superhero. Alam ko. Oo. Alam ko na ito ko. To be my extra. Lagi. I will be ito t-shirt lang ko. So, ito naman ngayon. Tayo, nagpapatunay tayo na kaya may ginawa dahil may gumawa. At yung pinakaunang gumawa ng tao, hindi tao yung kaya nga tao ginawa eh. Hindi tao yung unang gumawa. At sagot natin doon, yun ay Diyos. Ito namang si Melson, tutol siya doon. O sige, tutol siya doon. Dahil tutol siya na Diyos ang gumawa ng pinakaunang tao, dapat sagutin niya kung sino unang gumawa. Wala akong pakialam kung anong pinaniniwalaan niya. Wala akong pakialam doon. Wala akong pakialam kung meron siyang kiniklaim o wala. Pag tumutol ka, dapat alam mo ang tamang sagot. Wala kang karapatang tumutol kung wala kang tamang sagot. Sayang naman. Ang sabi, papasukin si Melson dahil magaling. Ang nakita ko, hindi kagalingan eh. Walang alam eh. Mayroon ba magaling na sasabihin na hindi alam? Ngayon Melson, ganito. Ulitin kong tanong ko ha. Ulitin kong tanong ko. Mag-focus ka sa tanong ko. Huwag kang sumagot nang hindi ko tinatanong dahil categorical lang question ko sa'yo. Yung sinasabi namin na Diyos ang gumawa ng unang tao, tutol ka ba doon o sang-ayon ka doon? Patunayan mo muna. Hindi. Tingnan mo ang taong ko. Categorical ang question. Nag-claim ka eh. Categorical. Wag kang hindi uubra yan. Hindi uubra yan. Ako ang nagtatanong sa'yo. Umiiwas. Alam mo, Melson, the more na umiiwas ka sa aking tanong, ang daming nakakakita na butata ka. Ha? Butata ka. Kaya para hindi naman mahalata na butata ka, sagutin mo ang tanong ko. Sumasangayon ka ba sa sagot namin na Diyos ang gumawa o tutol ka? Sagot. Ano yung ulit ba? Paulit? Ang sabi namin ganito.
ang gumawa ng unang tao, ang Diyos. Ang tanong ko, total ka ba sa sagot namin o sang-ayon ka sa sagot namin? Tanong nga kasi, kung ang claim nyo na ang Diyos ay gumawa ng tao. Hindi yan ang tanong ko. Ikaw talaga. Don't play Ang with layo na words. sagot. Don't play with words sa akin, bro. Hindi uubra yung pamimiloso po mo. Sige, Kung ulitin ako ang mo. kalaban mo, huwag kang umasa na uubra yung pamimiloso po mo. Ulitin ko ang tanong ko. Hindi, pilosopo, Ulitin ko ang tanong ko, makinig ka. Ang sabi namin, kami naniniwala na ang gumawa ng unang tao ay ang Diyos. Ang tanong, total ka ba sa sagot namin o sumasang-ayon ka sa sagot namin? Hindi ko masagot directly, patunayan nyo. Hindi. Patunayan nyo. Sumagot ka ng categorical. Wala ka silbi kausap. Patunayan kayo eh. Patunayan Sumagot ka nyo ng nila. categorical. Total ka ba doon sa sabi namin? O sang-ayon ka doon? Bakit ako magtututol na wala pa man ako? Wala pala. Wala. Maganda siguro bro dyan, schedule yan sa talakayan. Wala. Yes bro, schedule po yan bro. Walang silbi. Useless yan. na usapin to, basura. Wala sagot. nga, Wala matino, wala sagot. Puro tutol, wala sagot. Akala ko, Hindi alam. Wala namang alam. akala ko magaling eh. Pero, Paano yan sasagot bro? Wala ngang alam sa kanya na nanggaling. Wasting time. Walang alam bro. Parang Wasting wala kang time. matututunan din yan. yung Ay, ating, wala na tayong time bro. Wala na tayong time. yung ating pagpatunay, napapabigatan natin. Bakit? Meron kayang gawin ng Diyos din natin kayang gawin. Ay halimbawa, bakit ang siyam na planeta hindi nagbabangga? Bakit sa dami ng siyam na planeta sa sa solar system, ba't hindi nagbabangga? Bakit yung araw noon pa man, apoy na yun, hanggang ngayon apoy pa rin? Wala ba katapusang apoy yan? Alam ko, kayang gawin ng Diyos yun. Yung buwan. Bakit hanggang ngayon, buwan pa rin siya? Di ba? Alam natin, Diyos ang gumawa nun. Kaya napakatibay ng ating ebidensya. Sabi kasi sa Biblia kasi, hindi maididinay ang Diyos sa kanyang mga gawa. Gaya na lang halimbawa, ang magaling na karpentero, hindi mo madidinay sa kanyang gawa. Kung ang kanyang ginawang lamesa ay napakaganda, talagang magaling na karpentero siya. Pero yung kanyang lamisang ginawa, kawawa naman, hindi siya magaling na karpentero. So yung isang karpentero, o yung isang pintor malalaman mo kung magaling ba ang pintor o hindi sa kanyang ginawang sining. Kung napakaganda ng kanyang art na ginawa, magaling na pintor ito. Kung maganda yung lamesang kanyang ginawa, magaling na karpentero ito. So napapatunayan sa kanilang mga gawa. Ito naman siya ngayon, tutol ng tutol. Alam sa aming mga Kristiyano, hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Hinamon yung mga scientists dati, kaya nyo bang gumawa ng isang paa ng ipis, isang paa lang ng ipis, ha? O di kaya itim na buhok. Yung tunay na itim na buhok. Ngayon, wala pong magawa ang scientist eh. Puro kayo science. Okay naman ang science, pero hindi naman nanaig sa talagang Diyos, no? Sabi natin ngayon, may Diyos, siya ang unang gumawa. Paano totoo ang unang tao magsalita? Kasi yung Diyos, kinakausap niya yung unang tao. Kaya ang tao, naririnig niya, kinakausap siya ng Diyos, natuto siya magsalita. Dahil babies imitate what they hear. Pati mayna. Lagyan mo yung mayna sa hawla. Lagyan mo lang ng videotape o tape recording na ang tanging audio is, pangit ka. Pag yan nagsalita, walang ibang sasabihin yan, pangit ka. Then yun naririnig ng mayna. Pati parot. Yun naman niya. Pangit ka. Bakit? Yun na kanila naririnig. Ito naman, tutol ng tutol. Habang tanungin, anong tamang sagot? Hindi ko alam. Basura ka. Wala. Hinilit ka pa. Sige, mabigyan na lang natin kahit lagpas sa oras. Tira yung galing nito. Sige, Merson. Brad, una sa lahat, wala akong claim. Okay?
Wala akong claim na kailangan ko patunayan. Okay? Ikalawa, kayo ang may claim. Ang simplihan ko lang sinabi ko, ang ibig ko sabihin ganito. Sinabi ko ngayon, isinulat ko ngayon, akong gumawa ng bahay mo. Maniwala ka, hindi? Karpintero ako. Sabihin ko, sumulat ako ngayon sa'yo. Akong gumawa ng bahay mo. Maniwala ka, hindi? Maniniwala ako. Kasi, Maniwala ka. Kasi- Bakit ka naniwala sa akin? hindi ka, Anong ebidensya mo na ako hindi ka sumulat, ha? makakapunta sa bahay ko nang walang pahintulot ko. Mag-isip ka naman. O, Paano sige, mo magagawa ang bahay ko kung hindi ka sa akin, negotiate? Hindi mo Correct. magagawa ang bahay ko nun. Ikaw talaga. Kailangan ng, dapat witness ka. Witness ka, tama? Kailangan mo akong kausapin, Brad. Correct. Brad, Tama nga, tama. gagawa ko Tama ng yan, bahay. Okay yan. Oh, Okay yan. So, gagawa ko ng kailangan bahay. witness ka directly. Payag diba? ka. Nakipag-communicate ka. Doon ko malalaman na ikaw ang gagawa ng bahay ko. At saka, huwag mo akong itulad sa Diyos. Dahil hindi naman ako Diyos. Pangalawa, kaya kami naniniwala na may Diyos kasi yun ang kumausap sa unang tao. Sabi ko sa'yo, hindi mo magagawa ang bahay ko kung hindi mo ko kakausapin, hindi ka makipag-negotiate sa akin. Ngayon, yung unang tao, kinausap ng Diyos, kaya ang tao natutong magsalita. Ngayon, kung tututol ka, wala man akong pakialam kung may kiniklaim ka man o wala eh. Kanina pa tayo eh. Wala akong pakialam. Hindi ako magsasalita eh. Kasi bro, kanina ka pa sabi, wala kang kiniklaim. Wala kami pakialam kung meron kang kiniklaim. Kaya nga. Ang sa amin lang, Ipaliwanag ko yung punto ko. ang sa amin lang, kung tututol ka, dapat alam mo ang tamang sagot. Brad, ganito, sige. Pwede ako paliwanag ulit. So kanina, sinabi ko bahay mo akong gumawa. Sumulat ako na akong gumawa ng bahay mo. Sabi mo, kailangan kausap ka. Okay? Kailangan witness ka mismo, di ba? Ngayon, pag sinabi ko ngayon, ang bahay ni Presidente akong gumawa, sinulat ko. Maniwala ka, hindi? Ay, mukha mo palang hindi nakapanipaniwala eh. Ha? Mukha mo Maniwala palang ka hindi ba, hindi? nakapanipaniwala. Hindi nga, example ko na lang. Ay, Analogy wala lang yan. akong pakialam sa example mong mali ang Analogy yan, Brad. Hindi analogy Pwede yan. ako muna magsalita. Hindi analogy Analogy ko yan. lang yan. Brad, analogy ko lang yan. Para Hindi katulad analogy sinantulad ko sa yan. Biblia nyo. Bakit? Hindi Bro, analogy yan. Bro, walang alam yan, bro. Sinantulad ko sa Biblia nyo na hindi porke nakasulat ay totoo Hindi agad. analogy yan. Bakit? Ang kakausapin mo dyan, yung presidente mismo. Kaya nga, sinulat ko nga sa'yo. Si Adan, kinausap mismo ng Diyos. Kaya nga, Kaya si Adan sinulat ko natutong sa'yo. magsalita. Hindi nalaman ni Adan na may Diyos kasi kinausap siya ng leon. Ikaw ano ka ba? Brad, hinantulad ko sa Biblia, Brad, na pinaniwalaan Mali. nyo. Oh, hindi, mali. Wala Kaya sa sinabi Biblia ko, yung sabi mo. sinulat ng mga unang tao ang Biblia, naniwala kayo. Ganon ang punto ko. Wala na, Sinulat bro. ko Wala ngayon na, bro. na akong gumawa Bro, sa bahay ni Presidente. Maniwala ulitin ko, ka ba? ha? Yan, butata na yan. Ulitin ko ha, wala akong pakialam kung may kiniklaim ka ba o wala. Ang sa akin lang, Brad. kung tututol ka, dapat alam mo ang tamang sagot. Sa amin sa Brad. punto por punto, Brad, pag kami tumutol, alam namin ang tamang sagot. Hindi kami tututol kung wala kaming alam kung ano ang tamang sagot. Yan ang amin sa punto por punto. Brad, Ikaw pwede sana. paliwanag muna. Ako muna. Pwede yung pagbigyan muna ng paliwanag? Pwede man ako? Mali nga yung paliwanag mo, bro. Di wala kami Hindi, pakialam ako kung may magbigyan. claim ka ba o Pwede wala. mo pagbigyan muna. Ako muna. Hindi ako makapagsalita ng maayos eh. Kasi bibigyan Brad, natin, ganito, bibigyan Brad, natin. Ang ibig ko sabihin, kasi kayo, naniwala kayo sa sulat lang ng Biblia. Diba? Hindi kayo directly witness. Sinulat ng mga unang tao, na actually, hindi ko niya alam kung sino sumulat talaga, hindi niyo makonfirm yan eh. Wala makapag-confirm. Sabi-sabi niyo lang na Moises yan, kay Juan yan, pero wala makapag-confirm. Yun ang punto ko. Kaya sinabi ko, hinantulad ko na ako sumulat ako, na ang bahay ni Presidente, nag-claim ako na ako ang gumawa sa bahay ni Presidente. Sinulat ko, pinabasa ko sa iyo, maniwala ka ba hindi? The same with the Bible. Mali. Na sinabi, sinulat na ng mga unang tao, pinabasa sa inyo, naniwala ka ba hindi? Mali. Ngayon, naniwala kayo na hindi wala kang ebidensya. Ang ibig ko sabihin, sinulat ko na ako ang gumawa sa bahay ng Presidente. Paano ka maniwala? Dapat may ebidensya ako, may pakita sa iyo na ako nga ang gumawa. Hindi dahil sa sulat lang, naniwala na kayo. Mali. Paano ko lang hindi ako gumawa? Mali. Anong kailangan? Ang sabi ko, yung sinulat ng Biblia,
kailangan ng ebidensya. Hindi di porke nakasulat, ay maniwala na kayo. Eto. Kaya nga sinabi ko Mali ka. anong ebidensya nyo Ako, na yung ako. sinulat ng Biblia na totoo? Okay, Na eto. ang Diyos ang gumawa ng tao. Ano Eto. ebidensya nyo? Ako pa paliwanag. Ganito yan, oh. Sabi sa Biblia, ang tao ginawa sa alabok ng lupa. Yan ha. Sabi sa Biblia na ang tao ginawa sa alabok ng lupa. Pag ang tao krinimit, anong mangyayari? Sagutin mo. Of course, maging abo. O totoo ba sabi sa Biblia o mali? Brad, direct observable yan. Hindi. Sagot, Kahit ang hindi ako tanong ko nabasa sa iyo, ng Biblia. totoo ba ang sinasabi ng Biblia na ang tao ginawa sa alabok ng lupa? Totoo ba ang tao na gumawa sa... Hindi, sa alikabok ng totoo lupa? ba sinasabi ng Biblia na ang tao ay ginawa sa alabok ng lupa? Hindi At ako babalik sa makapag-confirm. alabok. Hindi Babalik ako sa alabok. makapag-confirm. Hindi lang ako naniwala. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Kung anong tanong ko, yun ang sagutin mo. Bakit Magtanong ako ng 1 plus confirm 1. Pag natanong ako ng 1 plus 1, huwag kang sumagot ng araling panlipunan. Bakit mo ako ang pinapa-confirm mo? Yes! Yung may claim yan, bakit ako pinapa-confirm mo? Pinako-confirm ko Ha? sa'yo para mapatunayan kung sino nagsasabi ng totoo. Sabi ng Hindi. Biblia, ang tao ginawa sa alabok ng lupa. Bakit Tapos ako ang kinonfirm pinapa-confirm mo mo ngayon. sa claim nyo? Tapos Hindi, mali ka eh. Mali ang tanong mo, brad eh. Bastos to pag nagsalita Ako ako pinapa-confirm mo. Ako talaga. Sa salita ko, wag mo ko sabayan. No? Bro, nagmukha kang katawa-tawa sa gabing ito. Sa totoo lang. Ikaw na mukhang katawa-tawa. Bakit? Kinonfirm niya na ang tao pag krinimate, nagiging abo. Hindi ba? Kinonfirm niya, di ba? Tapos ngayon, kinanong ko na siya ngayon, totoo ba? So ngayon, sumasang-ayon ka na, totoo na sinasabi sa Biblia, na ang tao ginawa mula sa alabok ng lupa. Biglang nag-iba ang sagot. Naku, wala ka bro. Eto, sabi sa Biblia, sabi ni Kristo sa Biblia, bigyan niyo ako ng barya. Oh. Kaninong mukha nandito? Sabi ng mga Israelita, mga nandoon, kay Cesar. Cesar na mukha yan. Sabi ni Kristo. Kung ganon, ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar, ibigay niyo ang sa Diyos, ibigay niyo sa Diyos ang sa Diyos. Tanong ko naman sa iyo. Sige, subukan natin yung galing mo. Wala akong nakitang galing dito eh. Kala ko Brad, challenging. Huwag Tanungin mo ako kita. ipa-confirm sa claim Totoo mo. ba? Totoo ba na merong coin of Tiberius Caesar? Ano ba klaseng tanong yan, Brad? Akong pinapa-confirm nyo. Hindi, kino-confirm ko dahil tumututol ka sa Biblia. Sabi mo kasi, kami naniniwala sa Biblia. Eto, Brad. sabi sa Biblia, si Kristo may hinawakan na barya. Sabi niya, kaninong mukha nandito? Sabi naman ng mga tao, kay Cesar. Tanong, meron ba talagang barya na kay Tiberius Caesar o wala? Brad, bakit ako ang pinapa-confirm? Ulitin ko ha. Pinako-confirm ko Hindi ako sa iyo kasi sabi Hindi mo ako kanina, agad-agad kaming naniniwala sa Bible. Sabi mo kanina, no? Agad-agad Correct. naniniwala sa Bible. Kaya tinatanong kita ngayon, nasa Bible, si Kristo may hinawakan na barya. Sabi niya, kaninong mukha nandito? Sabi nila kay Cesar. Tanong, meron bang coin na ganyan in real life o wala? Meron. Ayun, dito to sinasabi sa Biblia. Brad, sabihin Totoo ko ba? sa'yo, maraming totoo ang sa Biblia. Ayun, Lalo na yung mga nakuha tao- na. O isa pa, Lalo isa pa. na, Brad, pagsalita mo muna ako eh. Palagi ako, tapos pag ako nasalita, mute nyo. Kino-confirm ko ako mismo na maraming salita sa Biblia na totoo. Katulad ng bansang Israel, mayroong Israel, mayroong Yeah. Israelita, mayroong Hudiyo, mayroong Iglesia, Kristanismo. Totoo yan. Pero yung sinasabi ng Biblia na mga Diyos, yan ang kailangan natin. Ito. Ang Diyos namin, alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi pa nangyayari, alam na niya kung mangyayari. Kaya, Okay, sample. Example. Basa muna ako talata bro ha, wait lang ha. Sabi ganito. Sa Hebreo 1:1, noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos na sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So ang Diyos na
ang Diyos namin mga Kristiyano, hindi pa nangyayari ang isang bagay, alam niya na mangyayari na. Ikaw bro, tanungin kita, kaya mo bang gawin yun? Hindi ko kayang gawin yun. Oh, yan, hindi mo kayang gawin yun na. Oh. Pero kaya ko patunayan na kayang gawin yun ng Diyos. Bakit? Tinuro kasi ni Kristo sa kanyang mga apostol. Kaya ito, confirm ko lang sa iyo ha, isa-isahin lang natin to ha. Itong tinuro niya sa mga alagad. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Totoo ba yan o mali? Totoo. Ayun. Di, totoo nga, sinasabi ng Bible na naunahan. Sige, ulitin ko ha. Totoo na darating yan kahit hindi hulaan ng Diyos nyo. Bakit, Kasi Brad, bakit nalaman yan kung walang nagturong nakakaalam ng hinaharap? Kasi normal na mangyayari yan. Ano normal? Normal na nangyayari kaguluhan kasi may tao nga eh. Ang tao hindi makatumakit hayop na kagulo. Dagdagan pa natin. Verse 2. Sige. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utam na loob, at lapastangan sa Diyos. Totoo ba yan na nangyayari ngayon? Nangyayari. Normal sa tao na nangyayari yan. Brad, verse 3. Ito verse 3. Ang mangyayaring normal. Sige, verse 3. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Totoo ba yan? Totoo. Tuloy. Hindi pa sinabi ni Kristo yan, Brad. Nangyayari na yan. Kasi normal na nangyayari sa tao yan. Huwag mo sabihin hula yan. Next. Bakit yung nasabing hula? Nangyayari yan kahit hindi pa sinulat ni Kristo. Ganun ba? Sige. Unahin natin tong una. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Tanong ko sa iyo, normal lang pala yan eh. Di ba sabi mo, normal lang yan, ano? Normal. Normal lang yan. Nagagulo na ang tao, wala pa yung Kristo. May away na, kahit hayop, may nag-aaway na yan noong unang panahon. Anong away nung panahon ni Adan at Eva? Ha? Anong kaguluhan nangyari nung panahon ni Adan at Eva? Brad, claim nyo yan na siya ng ibang tao. Huwag nyo ako ipakonfirm. Sige. Hindi ko confirm si Adan si Eva. Ito na lang. Meron ba kaguluhang nangyari doon sa panahon ng unang tao? Sinong unang tao ang tinutukoy mo? Sabi ko si Adan at Eva, ayaw maniwala. Di ikaw bahala kung sino. Kayo man nag-claim ng Brad. Kayo man nag-claim ako ipakonfirm sa claim wala nga akong, sabi ko nga huwag mo kaming tanungin kung sino sila dahil hindi ka naman naniniwala. So ikaw na bahala doon kung sino yon. Ikaw na bahala ha. Tinatanggap mo ba? Sige. Ako pa-confirm nyo. Sige. Mukhang paiwas to lagi. Hindi paiwas, Brad. Hindi ko nag-claim. Granting. Hindi ko nagsasabi. Tumahimik ka muna. Granting. Without admitting na hindi yon si Adan at Eva. Sige. Walang pangalan Adan at Eva. Unang tao na lang. Sa panahon ng unang tao, may kaguluhang nangyayari, wala? Most likely, kasi wala ko doon ha. Ayun. Wala ko ebidensya na meron. Most likely ha. Pero normal sa tao. Normal sa tao na magkagulo. Sige. Normal yan. Next. Dahil normal lang pala sa tao ang magkagulo. Tanong, anong kaguluhang nangyari sa panahon ng unang tao? Ha? Ano sabi mo? Sabi mo kasi, normal lang sa tao na magkagulo. Ang tanong ko, anong kaguluhang nangyari nung sa panahon ng unang tao? Brad, kaya sabi ko most likely kasi ang tao talaga normal nag-aaway. Yun nga, normal nga. Normal kasi sa tao yan. Huwag mo sabi kasing hula. Normal nga. Sabi mo, di ba? Normal sa tao nagkakagulo. So, ang tanong ko sa iyo, ano nga kaguluhang nangyari sa panahon ng unang tao? Wala pa yung kalawang tao ha? Unang tao pa lang. Anong kaguluhang nangyari sa panahon ng unang tao? Most likely, nag-aaway sila. Sino kaaway niya? Sila, mga tao. Hindi, unang tao nga eh. Sila nga mismo nag-aaway. Unang tao. Sabi ko sa iyo kanina, hindi ko tinatanong yung ikalawang tao. Doon sa unang tao tayo.
Dahil normal lang pala sa tao na magkagulo. Unang tanong ko sa'yo, anong kagulo ang nangyari nung panahon ng unang tao? Wala pa ikalawang tao Unang tao lang. Brad, Oh. sige, hindi ako nag-claim kung anong kaguluhan. Ang sabi ko, normal sa tao na magkagulo. Oh, normal lang sa tao nga. Oh, dahil Wag mo ko tanungin nang hindi ko Kaya nga, normal lang sa tao magkagulo. So ano ang kaguluhang nangyari sa panahon ng unang tao? Hindi ko nga alam, Brad. Ang alam ko, mayroong kaguluhan kasi normal Wala na. Again, nagdila na naman na walang alam. Maya mga kapunto sa gabing ito, napatunayan natin na itong ating bisita, tutol ng tutol, wala namang alam. Kaya kayo nanonood ngayon, saan kayo maniniwala? Sa amin na may konkretong sagot? Sabi niya claim lang, may ebidensya naman. O sa kanya na wala namang ebidensya. Kawawa naman. Wala na bro. Kitang-kita ng karamihan na wala na. Yung mga argumento mo lahat, basura na lahat yon. Okay, so alas 10:29 na, isang minuto na lang, alas 10:30 na. Lagpas na tayo, pinagbigyan ko lang to siya dahil may nagsabi magaling daw. Yes, Ate Edna? May sabi dito, sa Job 27:6, pinatunayan ng science. Ano ba yun? Ano? Ano yan? Job 27:6. 27:6. Ayan. Sabi, hindi ko isusuko ang aking katwiran, budhi ko'y malinis, di ako sinusumbatan. Yun. Tsaka meron pang nakalimutan ko lang sa Isaiah yun na hindi pa alam ng tao kung paano gumamit ng science. Sinabi na sa Biblia na ang mundo bilog. He that sitteth upon the circle of the earth. Oh. Paano sasabihin wala pa namang yung scientific method ang panahon ni na Isaiah. Ano talata yun, bro? Ano? Isaiah 40:22. Ano yan? Ano? Isaiah 40:22. Isaiah 40:22. 40:22. O sige, basahin natin sinasabi 22. sa Isaiah 40:22. Oh. Wala pang nito scientific method Pero ang sabi ganito, it is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretch out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. So ganito, sa panahon ito, hindi naman alam ng tao na bilog ang mundo Ano nakakaalam na bilog ang mundo? Wala pang science noon, wala pang NASA noon. Ang alam pa, kung basahin mo yung doon sa ibang aklat, ang mundo lapad. The earth is flat. Kasi akala nila flat. Pero dito, the earth is round. He that sitteth upon the circle of the earth. So, hindi malalaman ng writer ni Isaiah kung walang nagsabi sa kanya. Tutol ng tutol. Wala ka ng bro. Lahat ng basura. Pag tinanong ka, hindi mo alam. Kontra ng kontra, claim ka ng claim. Yung claim namin, napapatunayan sa aming ebidensya. Halimbawa ganito. Ebidensya namin na may Diyos kasi siya ang kumausap sa unang tao. Anong gusto mong ebidensya? Yung makikita mo? Yun ang ebidensya yung hinahanap mo? Saan siya nakatira? Bigyan mo ako ng complete address. Yun ba ang hinahanap mo? Yung bang hinahanap mo? Na kung totoo ang Diyos nyo, saan siya nakatira ngayon? Bigyan mo ko ng complete address. Gaya na nakaharap ko sa Plaza Independencia. Uy, yung matanda doon? Nuku. Ang tawag doon sa Bisaya, argumentong buslot. 26:7, hindi 27:6. Nabaliktad yon. 26:7. Job 26:7. Sige, tingnan natin. Sabi sa 26:7 ng Job, ganito. Ayan He stretched out the north over the empty place and hanged the earth upon nothing. Nakabitin ang planeta sa kawalan.
Paano nalaman niya ni Job kung walang Diyos na nagsabi na ang earth nakabitin sa kawalan? Oh. Kaya nalaman ni Job yan dahil may nagsabi sa kanya. Oh, kaya nako, ako papipiliin ako saan ko maniniwala, sa Biblia na may sagot o dito sa maang-maangan effect. Tanungin ba naman tutol ka o hindi? Wala akong kiniklaim. Hindi ko tinatanong kung may kiniklaim ka. Gamitin mo yung utang ko tinatanong ka ng maayos, no? Huwag kang sumagot ng ano, kung sa ano pa yan. Yeah, mga Katoliko, panoorin nyo palagi ang punto por punto. Dahil sa programang ito, matututo kayo at ang maling argumento ng mga sulpot hindi uubra rito. No? Yeah, lagpas na 10:33 na. Kailangan natin na magtapos. Ha? Nandyan pa si Brother Jando. Andyan si? Nandyan pa si Milsam. Andyan pa? Bakit kaya siya atheist? Yun, magandang tanong yun. Bakit siya atheist? Sige, tanungin natin. Brad, actually, itong mahirap dito pag ganito kasi nawawala ako palagi, hindi ko pinuputulan agad ako eh. Atheist ako, Brad. Ganito, paliwanag ko siya, atheist ako dahil kayo ng mga religion na nag-claim na may Diyos ay hindi nyo mapatunayan yung claim nyo. Kinukonclude nyo agad eh. Nabasa nyo lang sa Biblia na may Diyos, naniwala kayo agad. Wala kayong ebidensya, basta nabasa. Kaya in-example ko kanina na sinulat ko, may sumulat na ang bahay ni Presidente akong gumawa. Naniwala kayo agad doon? Na wala ebidensya? Kailangan ko na ebidensya. Ipaliwanag mo to, bro. Totoo yung nasulat. Ipaliwanag mo to, bro. Gusto ko ipaliwanag mo ito. Paano nalaman ni Job na ang earth nakabitin sa kawalan? Basahin, Brad, naintindihan mo yung binasa nyo niyan? Sige, Yan ba ay directly observable? Hindi. Ikaw, sagutin mo yan. Paano nalaman ni Job? Directly na obserbahan ng tao. Paano nalaman ni Job? Wag mo akong tanungin, ikaw tinatanong ko. Paano nalaman ni Job na ang earth nakabitin sa kawalan? Brad, ito ang sagot ko. Wala akong pakialam dyan kay Job. Oh, kailan isinulat ang aklat ng Job? Yung sinabi ni Job. Sige, walang alam to. Sige, dagdagan natin ng kanyang pagkawalang alam. Tingnan niyo ha. Makita ko yan sa langit, walang nakabitin. When the book of Job was written. Ayan. Tingnan natin to. Ayan. Tingnan natin to ha. Ano to sa science eh? Yan. Okay. Ang sabi dito, scholars agree that it was written between 7th and 4th centuries BCE, with the 6th century BCE as the most likely period for various reasons. So, ito tayo ngayon. Ang aklat ng Job, based sa mga scholars, at ang ating cosmo hindi naman scholar to, based sa mga scholars, ang Book of Job was written between 7th and 4th century BCE. Tanong ko sa iyo, kapatid, na kung sino ka man, sa taong 7th century BCE, paano malalaman ng tao na ang mundo ay nakabitin sa kawalan? Brad, sinabi ko nga sa'yo kanina na yan, kahit walang sinabing Biblia, directly observable yan. Kahit tumingala ako sa langit ngayon, wala akong nakita nakabitin ang mundo. O, ba't niya sinabing ganun? Directly ko maobserbahan yan. Bakit niya sinabi nga? Yan ang obserbasyon niya. Bakit niya sinabi na kabitin sa kawalan? Kasi directly nga maobserbahan yan. Paano niya maobserbahan? Kahit ikaw, makita mo, tumingin ka sa taas. Kung may tali pa pataas. Bak tumingin ako sa taas, nakikita ko lang ulap. Oh, kaya nga. O nakabitin ako yung nasa baba. At ang lupa, sa tingin ko, lapad. Oh, ako tatanungin mo, ako nakatayo sa gitna, ang tingin ko sa lupa, lapad. Tapos, ako yung nasa baba, ang ulap na sa ibabaw. Oh. Ang tanong ko sa iyo, paano nalaman ni Job na ang earth nakabitin sa kawalan? Brad, directly nga maobserbahan yan. Hindi maobserbahan yan. Tingnan ko ngayon dito, walang nakatali ang mundo. Ano hindi nakatali? Kahit sa modern times ngayon, may mga grupo na naniniwala na earth is flat. Kaya nga mayroong flat earth, earth flat theory. Ano bang punto natin? Flat ang mundo o nakabitin ang mundo? Ano ba ang taga? Nalito ako. Naku na ba naman to? Hindi kayo ayoko yung bubububuhan dito. Pasensya ka na bro. Wala na akong panahon sa iyo.
Ayoko na yung ano. Tuloy-tuloy, bro, dyan. Huwag mo na yung tanongin. Tanongin natin bakit sa atheist. Ay, ayaw nga sumagot eh. Sabi niya, siya ay atheist dahil hindi siya naniniwalang may Diyos. Siya naniniwala sa Bible, siya naniniwalang may Diyos. Tayo daw, claim ng claim, wala namang ebidensya. Ang daming ebidensya yung nilabas natin kanina. How the babies learn to speak. Ebidensya yon. Kung ang bata natuto magsalita sa kanyang mga magulang, then sino ang nagturo sa unang taong magsalita? Ebidensya yon. Maliban na lang kung hindi mo nauunawa ang ebidensya yon. Kasi, ang mindset mo isa, maniniwala lang ako makapagbigay ka ng complete address at makikita ko siya sa aking mga mata. Ganyan kayo mag-isip. Oh. Meron kasing sa conversion story, Brother Jando, na kaya sa atheist kasi wala siyang naramdaman na may nagmahal sa kanya. Parang gano'n. Ayun pala, nasa kanya pala ang diferensya. Kaya, kung sino man nagsabi kanina, papasukin nyo yan, Brother Jando, dahil magaling ito. Based sa argumento nga nakita natin, tingnan natin ang comment section. Basahin ko yung mga comment section ha. Ang mga tao ang ating padesisyonin. Kung ano ang kanilang masasabi sa ating dito, okay? Sabi dito ni Dominador Galvadores Maputol, tutot yan. Ayoko na sabihin yung dalawang words na yun. Nakikita naman siguro yan sa comment section. Huwag na patulan. Nagmumuni-muni lang yan. Oh. Ito naman si Ito naman tayo si Adauba Etumbaga Alex. Melsium, magbigay ka ng ebidensya, pilosopo, scientist ka ba? Nasa universe yan, hindi sa langit. Ayun. Sabi naman ni... Pwede bang maitanong lang ng mga practical question lang, mga isa, dalawa si Bromel? Kasi may pinag-aaralan ko yung mga atheists kasi sa buong mundo, sa Pilipinas 1% lang sila. Sa buong mundo 7% lang. 8 billion na tao. Lahat ng mga presidente naniniwalang may Diyos. Lahat ng halos na presidente, mga mayayaman, they believe. Siya lang ang tanging hindi naniniwalang may Diyos. Pero gusto ko sana siyang tanungin no? Sa Pilipinas, only 1% don't believe in God. 1% lang yun, no? Tatanungin ko lang sana siya pag anong pagkakaalam niya kapag siya'y namatay na, kasi hindi siya naniniwalang may kaluluwa. So anong pagkakaalam niya pagka siya ay namatay na? Bromel, kung nandiyan ka pa. So ang paniniwala mo, anong kainat na ng pamilya mo at ikaw kapag namatay kung hindi ka naniniwalang may everlasting soul? Ang paniniwala ko, ang sagot ko dyan, natural na process ng mundo. Ang mundo, what is the natural process? May buhay, ang may buhay na mamatay, wala na. So wala na po yun. Walang kaluluwa, kaya Brad, pwede ako masalita? Kaya tinanong ko sa inyo kanina, kasi nag-claim kayo, ha? Nag-claim kayo. Kayo ang may claim. Huwag nyo ibabalik sa akin ang pag-confirm sa claim nyo. Ako pinapa-confirm nyo sa claim nyo eh. Hindi ka ko naniwala kasi sabi ko nga kanina, ako ay atheist dahil kayo na nag-claim na may Diyos ay wala kayong ebidensya na may Diyos. May ebidensya ko kanina, brother. Huwag kang magsinungaling. Ebidensya, in-attribute nyo may ebidensya ako. Ang tao nagsalita. Nagsalita dahil ang unang tao nagsalita. Ano siya? Sige. Sige, bro. Subukan kita ngayon. Using the rule of science. The rule of science. The science ka lagi, di ba? Rule of science. Paano matututo ang unang tao magsalita gamit ang rule of science? Brad, sagutin mo. Sagutin mo. Huwag kang magreklamo. Sagutin mo. Gamit ang rule of science. Paano matututo ang unang tao magsalita gamit ang rule of science? Gamit ang rule of science. Simple, normal ang tao may utak. Hindi ko tatanong kung may utak siya. may utak ang tao, kaya nagkaroon siya ng language. Kasi nag-communicate siya. Bro Jando, pasingit lang bro kasi may kasunod kasi yung mga tanong ko na magaganda para sa mga lagpas na lang tayo lagpas na lang tayo dahil dami pa tanong Brother Angel eh. Bigyan ko muna ka Brother Angel. Sige ko Brother Angel, ikaw muna ang diyan.
Bigyan ko muna sa'yo. Maganda kasi mga tanong natin kasi Bromel, ganito yan, no? Meron kami libro, meron kami sa science, may ebidensya kami. Sandali po So ngayon, ang turo ng Diyos namin, kapag naniwala ka may Diyos, may everlasting life ka sa kabilang buhay. Ang Diyos namin na ayaw mo paniwalaan. Pero pag hindi ka naniniwala, sabi ng Diyos namin sa Biblia, na may nakasulat talagang may Diyos, na gumawa siya hindi siya espiritu siya, bro. Kaya hindi ka pwedeng hanapan mo kami ng matter sa material because He's the Spirit. Okay, tandaan mo, naniniwala kami doon. Ikaw hindi. So siya, sabi doon sa aklat, nagsasalita siya sa pamamagitan. So may mga instrumento siyang ginawa, no? Ngayon, ang sabi ng Diyos namin sa Biblia, bro, kapag naniwala ka na matay ka, sumunod ka sa Kanya, may everlasting life ka, napakaganda sa kabilang buhay ng kaluluwa mo, mararanasan mo yan. Sabi ng Biblia namin na tinututulan mo. Ngayon, sabi naman ng Biblia namin, kapag hindi ka naniwala, may impyerno ka naman, Sabi ng Biblia namin, ng Diyos namin na totoo. Ngayon, ikaw wala kang Diyos. Sabi ng Biblia, pag hindi ka naniniwala, dagat-dagatang apoy ka forever. Okay? Lilinawin namin sa mga atheist. Sabi ng Diyos namin, pagka hindi ka naniwala na matay ka, yung kaluluwa mo susunugin sa impyerno. Susunugin ka forever. No? Wala ka nang babalikan. That's your final. Ngayon, ang tanong, kung totoo ang sa amin, halimbawa lang, totoo ang sa amin, which is claim namin yon, handa ka bang okay ka lang may impyerno? Kung totoo kami okay ka lang na may impyerno. O sige, i-clarify ko i-clarify ko lang Yung Diyos nyo, ang sinasabi natin dito, yung Diyos nyo, na si Kristo ba yan? Yung Diyos nyo. Basta yung nasa Biblia namin, Diyos na Espiritu na nagpahayag sa pamamagitan ng kanyang anak, may impyerno ang hindi naniniwala kapag namatay. Kung totoo kami hindi ko sinasabing maniniwala ka. Kung halimbawa totoo kami, may impyerno ka forever, susunugin ka, okay lang sa'yo? Brad, No. Answer it categorically. Kung totoo ka, okay lang. Okay ka lang may impyerno? Naririnig ka ng Diyos ngayon. Handa ka may impyerno, sabihin mo sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos? Ngayon, naririnig ka. Sige, patunayan mo na kung naririnig ako. Paano mo sabi naririnig ako? Natatakot ka. Diyos namin, naririnig. Sabi niya, ayaw mo naman, hindi ka naman naniniwala may Diyos di kaya mong sabihin sa Diyos ngayon, Diyos, dalhin mo ako sa impyerno. Diyos, dalhin ako sa impyerno. Kung totoo ka. Okay. Yan. Kasama ng buong pamilya ko. Kasama ang buong pamilya ko, kahit buong kamag-anak ko. Brad, gusto mong makarating sa impyerno. Brad, ganito. No, sabihin mo, gusto ko makarating sa impyerno, naririnig ka ng Diyos. Sinachalis. Bakit mo ako pinapasunod? Sinabi ko na nga Hindi, yun ang claim mo, hindi ka naman naniniwala. So you can say it. Sabihin mo sa Diyos ngayon, handa kami sa impyerno, buong pamilya ko. Kahit saan ko niya dalhin, kung anong gusto niya, wala akong pake. Okay. Yun lang ang tanong ko. Yung Diyos okay na kami doon. Salamat. Okay, tinutukoy mo yung Diyos nyo. Kung gano'n, Brad, totoo yung Diyos nyo, hindi ako mag-alala niyan. Kasi kung ang hindi naniwala sa Diyos nyo ay maimpyerno, lahat ng mga Muslim, Buddhist, lahat ng mga tao sa mundo maliban sa inyo ay maimpyerno kami lahat. So papayag yung all benevolent na Diyos nyo, maawain, okay sa kanya yan? Bakit hindi niya ipakita yung sarili niya? Bakit puro kayo libro-libro lang? Saan ang ebidensya? Kung may libro kayo na sinasabi yung libro ang ebidensya nyo, therefore ang mga Muslim, totoo din sila kasi may libro sila. Ang Buddhist, mayroon silang libro, totoo din sila kasi may libro sila. Yung bang ebidensya na sinasabi nyo? Libro-libroan, naniwala kayo? Dahil ang Muslim may libro, totoo sila kasi may libro sila. Ano, papayagan nyo ba yung magsalita? Puro na daldal ng walang laman na pinagsasabi niyan? Wala nang saya pa, wala na pulos. Ang sinasabi ko, Brad, Walang batayan, walang ebidensya siya. Tayo may Biblia, mayroong science, mayroon tayong Diyos na Espiritu. May science, may encyclopedia, may history. Siya wala. Siya wala. Batayan. Dadala ng dada. Okay. Paniniwalaan nyo yan?
Pag tinatanong, last question, Bromel. pag tinatanong, hindi niya alam. Sino naglalang po? Sandali. Bromel, sino naglalang ngayon sa mundo? Brad, ang kayo kasi, pwede ko magpaliwanag ha? Kasi tinatapon niyo ako pag nagpapaliwanag. Wala na kaming paki sir, sasabihin mo dahil kanina kapasitan salita. Ang nakita ko lang sa iyo, playing safe. Hindi playing safe. Playing safe ka palagi. Pag tinatanong ka, hindi mo alam. Ang sasabihin mo na lang, wala kang kiniklaim. Sandali bro, Jando. Tinanong ko siya kanina, brother Angel, tinanong ko siya kanina. Yung paniniwala namin na Diyos ang nagturo sa unang tao magsalita. Sang-ayon ka ba doon o tutol ka? Sabi niya, wala akong kiniklaim. Playing safe yun, kunwari ka pa eh. Hindi, kunwari kaya ka sabi pa. niya, hindi niya alam eh. Anuin ko yon, dudugtungan ko. Sino naman ang pinaka nag-create ng unang-unang tao at o kaya ang mundo? Sino nag-create? Sabi naman niya, sasabihin niya dyan, kayo ang nagki-claim, ba't ako palalabas nyo ng ebidensya, kayo ang nagki-claim? Sandali bro, Jado, pasagutin natin. Sino ang gumawa kung walang Diyos? Bigay ko uli sa iyo, Brother Angel. Tiisin nyo Sige, Bromel. sa ulo niyan. Kung walang Diyos, sinong gumawa ng mundo at ng pinakaunang tao, Bromel? Pakisagot. Sagutin ko lang yung sabi ni Brad. Ang sinabi ko kanina, ang tanong mo kasi, akong pinapakonfirm mo sa paniniwala nyo. Ulitin mo tanong mo. Brad, ikaw na host. Ulitin mo tanong mo. Bakit mo ako pinapakonfirm sa claim nyo? Totoo ba o hindi? Bakit akong pinapaklaim mo? Okay. Kayo nag-claim yan, bakit ako pinapaklaim mo? No, okay na po yun sa host namin. Ang tanong ko po, kung walang Diyos, sino ang naglalang ng mundo at ng unang tao? Sino po? Kung walang Diyos sa pagkakaalam mo. Kaya nga Brad, ang sagot ko, kasi wala akong ebidensya na nakita, kaya ang sabi ko, hindi ko alam. Hindi na kasi naman wala alam. akong So tama ebidensya na bro, na nakita. walang alam. Tama na. Bakit nyo? Wala akong alam kasi wala akong ebidensya na may pakita. Sabi ng ebidensya, libro-libro lang. Bro. Ganito bro. Basura pag kinausap yan dahil puro na lang walang alam. Tutulan na lang alam. Okay sana kung tumuto merong alam. Ako muna mag-explain kapatid sana maunawaan mo kapatid bakit kami naniniwalang may Diyos. No, kanina sumagot ka na sa mga tanong na pasok sa eksistensya ng Diyos. No? Dahil unang-una kapatid, yung mga simpleng bagay na madali nating i-connecta kung bakit may Diyos tulad ng yung existence nga. No? Dahil sana wag ka muna magsalita kapatid na makinig ka lang muna. Una-una yung existence. Na ayon sa'yo, ikaw mismo, sinangayunan mo, walang existed na bagay na walang gumawa. Since we are existed here on earth, or lahat ng bagay na nakikita, dahil existido siya, so therefore, merong gumawa. Second, yung way of motion, yung walang gumagalaw na bagay na walang nagpapagalaw. Halimbawa, mayroon kang sasakyan. Yung sasakyan, hindi yan aandar, hindi yan gagalaw kung hindi papaandarin ng may-ari ng sasakyan. Tama ba kapatid? Tanong lang, wag ka nang magsalita, tanong lang, tama ba o mali? Sa law of physics, ano yan? Tinuturo yan. No? Na walang gumagalaw na ba, yung way of motion, no? Walang gumagalaw na bagay kung walang napapaandar. Ngayon, since ang mundo, ang araw gumagalaw, so therefore, pasok na naman siya na mayroong isang being na nagpapaandar niyan, na nagpapagalaw niyan. No? How come yung mundo, umiikot siya sa araw, kayong hindi naman siya sumusobra, hindi kumukulang, sa loob ng isang buong taon, ang takbo niya, tama lang. Sino ba ang responsable sa pagpapagalaw na yan? Bakit ang isang buong taon, meron lamang apat na season? Sino ba ang responsable sa pagpapagalaw na yan? Bakit yung mga dagat, hindi dumidirekta yung alon, bumabalik pa rin siya sa tubig? Sino ba ang responsable sa pagpapagalaw ng alon ng dagat? Wala tayo ba ituro kapatid? So therefore, there is one existed being. Kapatid, parang napusis ka na dyan. Merong iisang
being, kapatid, na responsable sa lahat ng paggalaw ng bagay. No? Mayroong isang being na responsable sa lahat ng bagay na existido. Ngayon, yung tanong ko sa iyo kanina, sino yung being na yan? Kung sa iyo hindi yan Diyos, para sa amin siya ang Diyos. He is the supreme being. Siya yung pinaka-principle of all existed being. Mapatao, mapahayop, planeta, ano man yan, hangin. Bagay na gumagalaw na nakita o hindi nakita, mayroong isang being responsable. Kaya existido yung bagay na yan. Na sumang-ayon ka din naman na hindi yan pwede mag-exist kung walang nagpapagalaw, walang nagpapa-exist. Sino yung being na yan, kapatid? Yan ang iiwan kong tanong sa iyo ngayong gabi. Sino yung being na yan na responsible sa lahat ng paggalaw ng lahat ng bagay, responsable sa lahat ng existido nakikita at hindi nakikita, na dapat merong gumawa dahil ayon sa iyo, kung walang nagpapagalaw, kung walang nagpapa-exist, ay walang existed. Dahil sabi mo nga sa science, walang existido na nanggaling sa kawalan. No? So yan lang ang iiwanan ko sa iyo, kapatid. Bakit may Diyos? Dahil sa dalawang bagay lang. Actually, 4 yan. 2 lang para mas madali. Yung existence ng bagay at yung way of motion. Yan ang turo ni Saint Thomas Aquinas. 4 yan, pero 2 lang. Yung existed na bagay, sino nagpapa-exist, at yung way of motion, bakit gumagalaw ang bagay, sino napapagalaw. Isipin mo yan, kapatid, para malaman mong may Diyos. Wala na, useless na, wala na. Puro siya play safe. Ayaw namang aminin na siya ay playing safe, no? Ano yung magagawa dyan? Dahil... Bro, paalala natin sa kanya bago siya matulog ngayong gabi ito, ha? Sinabi mo na ikaw, bro Mel, sinabi mo sa Diyos namin ngayon na may likha ng lahat ng bagay sa mundo at magdadala sa paghuhukom sa iyo sa pagdating ng araw. Sabi mo, gusto mong makarating na sa impyerno at hindi ka naniniwala sa Diyos. Tandaan mo yan, bro, ha? Yung sinabi mo, kasama na yung mga anak mo, mga pamilya mo, sabi mo, gusto mong makarating doon dahil hindi ka talaga naniniwala sa Kanya. Kahit daling ka sa impyerno. Yan. Pag-isipan mo ngayon yan, bro, ha? Bago ka matulog. Kung talagang matapang ka, hanggat may panahon pa, bro, pag-isipan mo yung sinabi mo sa Diyos namin na gusto mong makarating sa impyerno, pag-isipan mo mabuti yan. Dito ang punto, ang purpose namin, makaligtas ng tao. Sana, hipuin ka ni Lord. Napakabigat ng sinabi mo sa Kanya ngayong oras na to, bro. Pang-isip ka. Sana hipuin ka ni Lord. Angel, di naman katakataka yun. Nasa Biblia yan eh. Ayan o, natupad sa kanya o. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Walang Diyos. Yun na nga yung punto ko dyan. O, natupad sa kanya. O, hindi ba? O, di, totoo. Tapos, sabi niya, naniniwala tayo sa Biblia. Talaga. Yung sinasabi sa Biblia, totoo. O kung mapipiliin, saan ako maniniwala? Sa may alam o sa walang alam? Andun ako sa may alam. Okay, so lahat ay panahon para kay Melsom. Napatunayan natin wala siyang alam. Maraming beses, wala siyang alam. Isa na lang daw, brother, dyan daw isa na lang daw, sabi niya, isa na lang daw. Siya ata yung sa profile na It's My Life, Bon Jovi. Ganun pa rin. The same, tingnan nyo ha, playing safe na naman uli yan, tingnan nyo. Brad, isa lang masabi ko, mali ang sinabi mo na walang alam dahil hindi naniwala sa inyo. Ang sinabi ko lang, ang ibig ko lang sabihin bilang mali, wala ko sinabing ganun. Wala ko sinabi na sinabi mo na hindi mo alam dahil hindi ka naniwala sa amin. Tinatanong kita kanina, sarili mong sagot ang hinihingi ko. Kanina, refresh natin ha. Kaya ako, sinasagot ko kayo na walang alam. Wala akong alam. Kasi, pwede ako masalita. Sinasagot ko wala akong alam. Kasi, una, yung sinasabing yung sinong Diyos o sinong may taong gumawa. Sabi kong wala akong alam. Kasi wala akong ebidensya. Walang ebidensya kahit kayo. Anong wala? Ebidensya yun.
Matigas ng ulo. Nagpapatunay. Ang Ebidensya yun, patunay yun. Kaya ang unang tao natutong magsalita dahil may kumakausap sa kanya. May naririnig siyang salita na ini-imitate niya, kaya siya natutong magsalita. Yun ang sinasabi ng science. Ang bata natututong magsalita by imitating the sounds they hear. Yung unang tao natutong magsalita dahil may kumakausap sa kanya. Ini-imitate niya ang mga salita ng kumakausap sa kanya. Kaya ebidensya sa amin yon, scientific evidence yon. Ikaw naman, tutol ng tutol. Kung tututol ka sana, wag kang iiwas pag tinatanong ka kung mali pala ang aming sagot, sinong nagturo sa taong magsalita? Wag mo sabihin hindi mo alam. At saka, eto ha, ulit-ulitin ko ito ha, wag na wag mong sasabihin hindi yun ebidensya. Dahil ebidensya yung binasa ko na ang tao natutong magsalita by imitating the words, the sounds they hear. Kung ganun pala ang proseso pala ng science, then sino ang nagturo sa unang taong magsalita? Saan niya kinuha yung mga words? Saan niya kinuha yung mga sentences? Saan niya nakuha lahat yon kung wala siyang narinig na kumakausap sa kanya? Yun ang aming ebidensya yon, whether you like it or not, ebidensya yon. Ang sa akin na lang sana, pag tumutol ka, mabigay ka ng tamang sagot. Hindi yung pag tinatanong ka, hindi mo alam. Brad, pwede akong salita? Brad, ang sabi ko, hindi ako tumututol. Hindi lang ako naniwala. Huwag yung sabihin, wala akong claim na mali yan. Sinabi ko bang mali? Sige. Ang sabi ko, hindi ako naniwala. Hindi ka naniniwala. O sige, hingan kita ngayon ng ebidensya ngayon. Dahil hindi ka pala naniniwala eh. Huwag kang dyan ha. Hindi ko ubra yung mga facial reaction mo. Nagmumukha kang kawawa niyan. Eto. Subukan ko yung yung pilosopo mo ha. Hindi ka naniniwala. Then magbigay ka sa akin ng scientific reason paano ang unang tao natutong magsalita. Tingnan nyo? Tingnan mo ang pagkakamali mo, Brad, ha? Bakit mo ako tinatanong sa hindi ko claim? Hindi ko naman tinatanong yan dahil may kiniklaim ka o wala. Matigas ang ulo nito, ha? Hindi ko tinatanong yan dahil may claim ka o wala. Kaya ko tinatanong sa iyo yan dahil tumututol ka. Hindi ka naniniwala. Dahil hindi ka naniniwala, doon tayo sa pinaniniwalaan mo. Now, ngayon, based sa pinaniniwalaan mo, by the rule of science, paano natuto ang unang taong magsalita? Huwag mong ipahid sa akin, naniniwala ka ba o hindi? Dahil ikaw mismo natuto kang magsalita. Tinuruan ka na tatay mo. Kaya ka natuto magsalita. Eto naman ngayon. At niniwala ka naman na natuto kang magsalita at tinuruan ka na tatay mo. Di naman matidinay yun. Maski ikaw, naniniwala ka naman doon. Dito tayo ngayon sa pinaniniwalaan mo. Huwag sasabihin namin pinaniniwalaan namin kasi sa amin ang pinaniniwalaan namin, Diyos ang kausap niya. Ikaw, di ka naniniwala. Di based sa paniniwalaan mo ngayon. Sige. Based sa pinaniniwalaan mo, using the rule of science, paano natuto ang unang taong magsalita? Huwag mong ipahid sa akin ha. Ito ay based na sa unawang hawak mo. Hindi na sa unawang hawak ko. Kasi yung unawang hawak ko, Diyos yun. Pero sa'yo hindi eh. Sige. Dahil hindi pala Diyos yun, ikaw magbigay ngayon ng sagot mo. Paano natuto ang unang taong magsalita gamit ang rule of science? Sige, go. Una, sagutin kita ha. Pwede mo magsalita muna, introduction. Ang sinasabi ko, Brad, kanina, pag may claim ka, dapat may ebidensya ka. Ipaliwanag mo ang claim mo. Dipinsahan mo ang claim mo. Pipiko na ako. Sumagot ka na lang ng diretso. Paliwanag mo ko muna. Hindi, nagpapatutsada ka lang eh. Kinagrab mo lang yung premise mo para makapagpatutsada ka. Sagutin mo na lang ng diretso.
pinaliwanag ko nga muna, sabi ko nga, pag patulad sa inyo ba, nag-claim kayo, so support, i-depends mo yung claim mo. Di ba? Nag-claim ka eh. Sabi mo may Diyos, depensa mo. Patunayan mo yung ebidensya. Ngayon, ako, sabi ko nga kanina, ako ay atheist dahil ang mga theist ay hindi mapatunayan yung kiniklaim nila. Ngayon, ayun ang kuan ko eh. Bakit mo ako pinapaliwanag sa mga bagay na hindi Sabi ko na nga ba, sabi ko na nga ba, iiwas lang eh. Walang silbi, walang silbi. Walang silbi. Dumadada pa rin eh, nang wala na di sumasagot, paiwas na yun eh. Bakit ko daw siya papasagutin? Kaya kita pinapasagot para matapatan mo ang paliwanag namin. Ano ba naman to? Utak naman, Brad. Kaya kita tinatanong, bilang pagtapat sa sagot namin. Sasabihin mo ngayon, bigyan mo ako ng oras, magpapaliwanag ako, tapos sa paliwanag ko pa lang, ba't mo ako papaliwanagin? Iiwas nga. Wala na, basura talaga, basura. Wala na silbi to. Wala na bro, wala ka na bro. Wala ka na, wala. Wala ka ng silbi. Sa akin, wala ka ng silbi. Bro, tapusin na natin. Basta't paalala ko, bro Mel, kapag ikaw ay nag-umpisa na nagkasakit, wala bro, isipin mo yung... Kinik out ko na bro. Kinik out ko na, hindi ka na naririnig nun. Hindi, nakikinig pa rin yan. Bro paalala, kapag nag-umpisa ka na magkasakit, yung sinabi mong handa ka ma-impyerno alalahanin mo lahat ng mga sinabi mo ngayon. Pwede ka pang bumawi. Hanggat buhay tayo, pwede pa po tayong bumawi. Pagka nagkakasakit ka na, yung lahat ng mga sinabi mong gusto mo na ma-impyerno, bro, pag-isipan mo. Yun lang po. Salamat. God bless po. Yun. Kinik out ko na. Bakit? Useless. Pinabibigyan ko, sabi niya, hindi niya ako pasalitain. Binigyan ko panahon para magsalita. Sa salita pa lang, namamanotsada na, tapos nagbitaw na ng words na, ba't niyo ako papaliwanagin? Hindi nga sasagot. Ano pa saan po yung mga pinagsasabi niya? Wala. Sabi nila, pansinin daw dahil magaling. Ako naman, agad kong siya, marami pa naman unang nag-raise hand sa kanya. Andyan si AJ Rivera, andyan si Bien Bactol, andyan si Bro Tatsuki, andyan si Mario Granada, unang nag-raise hand sa kanya. Pero, sabi kasi sa comment, magaling daw eh. Eh di ako naman uy, maganda to, magaling. Magaling. Dahil, ganito yan mga kapuntos, ba tayo naghahanap ng ganyan? Dahil, yung ating mga kasamaang Katoliko, pag may nangangaral dyan na protestante, o hindi Katoliko, pag sila nakinig, parang totoo. Pag tayo naman pinapakinggan, parang totoo. Sabi ng Katoliko, tama ang sagot nila. Sabi naman nung atheist, tama ang sagot nila pero magkakontra. Sino ba talagang tama? Kaya may tapatang nangyayari sa natin sa ating programa para ang mga nanonood makapagtimbang. Sino ba talaga ang talagang tama? Kasi yung isa diyan claim lang na tama. Yung ating ebidensya, ang lakas ng ebidensya natin eh. Ginamit ko pa ang science, how babies learn to speak. Sinangayunan niya, natuto siya magsalita, tinuruan siya ng magulang niya. Okay. Yung magulang mo, sino nagturo magsalita? Yung lolo't lola niya. Okay. Yung lolo't lola mo, sino nagturo magsalita? Yung kanya namang mga magulang. O sige, paatras to the first person, to the first man. Sininiwalang Adan at Eva dahil claim lang natin yun. O sige, wala kayong pakialam ko sino yun para sa'yo. Kung yun ba ay si malakas o si maganda, bahala ka sa buhay mo. Ang sa akin lang, sino ang nagturo sa kanila paano magsalita? Bila ko naniniwala. Kaya natutong magsalita si Adan dahil may naririnig siyang mga salita. Ini-imitate niya. Yun ang rule of science. Yun ang rule of science. E tinatanong ko ngayon siya. Nahirapan na. Doon pa lang, nahirapan na. Dami pa. Paano nalaman ni Job na ang mundo ay nakapatong o nakabitin sa kawalan? Ang sagot niya,
personal observance. Eh kung personal observance pala, eh bakit yung mga unang tao naniniwala na ang tao ay, ang mundo ay lapad, flat? Hanggang ngayon, may mga grupo ng mga tao naniniwala na ang mundo ay lapad. Hanggang ngayon, modern time na tayo, may NASA na. Naniniwala pa rin na ang mundo ay lapad. O, tapos siya, observe ka lang, tingala ka lang, alam mo na nakabiting ka sa kawalan. Ano nakabiting ka sa kawalan? Paano nalaman ng tao ang mundo ay bilog? Tingin ka lang ganun. Yun, nakita mo na, bilog. Ha? Eh kung ganun pala, ba't maraming tao naniniwala dati na ang mundo ay lapad? Eh yung paliwanag niya, playing safe. Hindi siya pwede tanungin kung wala siyang claim. Ay hindi pwede yun. May claim ka man o wala, malalaman natin yan. Pag tumutol ka, dapat alam mo tamang sagot. Nalala ko yung joke dati. Sabi ng isang estudyante, 5 plus 7. Sumagot naman yung isa, 10. Yung tanong tumawa. O bakit tumawa? Sabi naman niya, akala ko hindi mo alam. Ibig sabihin, hindi siya makakatutol dahil siya mismo hindi niya alam ang tamang sagot. Dapat ganon. Huwag kang tumutol kung hindi mo alam ang tamang sagot. Yun sana ang prinsipyong pumasok sa isip niya bago siya nakipagsubukan. Bawal kang tumutol kung hindi mo alam ang tamang sagot. Kaya ka lang tututol. Halimbawa, sinabi ko, nakita mo sa camera yan o. Sinabi ko, ang tasa ko ay kulay purple. Sabihin niya, hindi yan purple. O sige, kung hindi ito purple, anong kulay ito? Alam nga sabihin niya, puti. Mali yun. Sabihin niya, bumalay ko sa'yo. Huwag kang tumutol, hindi mo pala alam ang tamang sagot. Very simple. Very simple logic lang yan eh. Wala siya sa logic. Sa kanya, pamimiloso po. Naging atheist sa pamimiloso po. Sabi sa ganito, basahin natin yung sinasabi sa Colosas 2:8 ha. Ito sinasabi sa Colosas 2:8. Huling talata na to para bago tayo magtapos. Lumagpas alas 11 na pero okay lang. 2:8 tayo. Ang sabi ganito, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Yung ginagawa niya, walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Sa punto por punto nyo lang makikita yan. Okay? At dahil lagpas na po tayo, alas 11 na. 1 oras na nilagpas natin pero okay lang naman yun. Ang ating viewers sa Facebook, umabot na tayo ng 493. Dito naman sa YouTube pala, 493. Dito naman tayo sa sa Facebook naman, umabot tayo ng 259. Ang dami nanonood. Ang dami nakapanood ng kanyang sagot na ewan ko lang kung saan niya hinugot. Okay. Brother Jando. Brother Jando, yung ka-debate mo, baka bukas sumulpot yun na traffic. Si Unmasking Lies. At least. Oo. Ayun, Unmasking Lies. Wala. Hindi ko nga alam, baka inutusan yun ni Unmasking Lies bilang nagkataon pa naman na ating yun nga iniisip ko eh. Nagkataon pa naman na ating mga katalakayan is ganon. Tapos mukhang siya ang ginawang frontliner para makakuha ng idea si Unmasking Lies. Kaya nga ako nagpipigil-pigil, pero yung mga nilabas ko ebidensya, hindi naman yun ang gagamitin ko sa... Baka nasa tabi si duda ko nga, nasa tabi lang si Unmasking Lies. Okay? So hanggang doon na lamang po tayo. Brother Jando, ang views mo sa YouTube ay 3,098. Ha? Wow!
Wow. 3,101 na rito. Tingnan nyo ang views natin sa YouTube. Ang lakas-lakas.